So eto na nga ang kanilang estratehiya to bring down Duterte and the Duterte allies. Wala namang ibang nilang pwedeng gawin dyan kundi talagang sirain ang mga Duterte. Ngayon, naumpisa na nila doon sa mga ibang minorities. Kung titingnan natin, tinanggal nila si Chis Escudero, tapos naging minorities na sila. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bato, Bongo, Jaime Marcos, Senator Marcoleta. So, nauna na nilang ginawa. Joel Villanueva, pinangalanan. Jingo Estrada, pinangalanan. At ngayon nga itong si Chis Escudero. At ang pinaka-latest, Senator Dante Marcoleta. At walang ibang dinadawit dito kundi yung asawa lang naman na napakalayo doon sa investigasyon sa flood control. Kung titingnan natin ng maayos anong isyong idinadawit nila kay Ma'am Edna Marcoleta? Siya raw po ay connected doon sa Stronghold Insurance. Kung ating i-analyze, ang Stronghold Insurance ay isang insurance company. Ngayon, nililink nila dahil ang Stronghold daw na ito ay kinuha ng mga Diskaya or yung kumpanya ng Diskaya as insurance. Kung i-analyze mo pa ng mas matindi, ang Stronghold ay third party. So, discretion na yon ng Diskaya sa kanilang kumpanya kung sino ang insurance na kukunin nila. Kung nangurap man o nangbulsa man ang mga Diskaya, ang kumpanya ng Diskaya, ay hindi nakasalanan ng insurance kasi yung insurance ay third party na po iyon. Hindi naman ang iniimbestigahan naman ay hindi insurance company. Ang iniimbestigahan ay yung mga construction firms na may kinalaman sa flood control o yung mga proyektong hindi natapos. Ngayon, kung merong hindi natapos, hindi nakasalanan ng insurance yun. 'Di ba? Pangalawang punto, si Miss Edna or si Mrs. Edna po ay isang independent director. In other words, siya po ay non-executive. In other words pa, hindi po siya on a daily basis na pumapasok sa kumpanya. In other words na naman, hindi po siya employed under that Stronghold company. Ibig sabihin, in other words na naman, kaya nga po independent eh. Parang kinuha mo si Mayor Magalong na independent, okay, advisor doon sa Independent Commission for Infrastructures. So ibig po sabihin, ang kanyang katungkulan dyan sa Stronghold na yan, ay minimal. Kung meron mang siyang advice, payo, or strategy na sasabihin sa kumpanya, hindi ibig sabihin na tatanggapin ka agad yun. Kaya nga siya kinuwang independent eh. Para meron lang pagbasehan yung kumpanya kung ano ang kanilang magiging decision. But it doesn't mean na kung ano yung sasabihin niya, ay yun na yung susundin ng kumpanya. Kaya nga independent eh. Ngayon, meron na naman dyan sa balita ng bilyonaryo na sinabi nila dito, nung taong ito, si Ma'am Edna ay naging chairman ng audit. Chairman po ng audit yon. Hindi po ibig sabihin na siya ay chairman ng company or siya ay executive or board or chairman of the board o chairman ng kumpanya. Hindi po ganun yon. Pero ang magiging dating sa mga manonood o sa mga tao na gustong siraan, ang magiging dating niyan ay, chairman pala siya ng Stronghold, chairman pala siya ng kumpanyang ito. Hindi po. Kailangan pong linawin na siya ay chairman doon sa audit lang. Doon lang sa pag-audit. Ngayon, kung meron mang discretion, meron mang mali dyan, ay decision pa rin ng kumpanya yan kung susundin siya o hindi. Pero, ang dating ng balita, konektado si Ma'am Edna Marcoleta na asawa ng senador na si Marcoleta doon sa kumpanya na third party ng kumpanya ng Diskaya. Na ang Diskaya ang pinaka main party dito doon sa issue sa flood control. Na nakukuha niyo, nagigets niyo yung point na just to destabilize, just to destroy the character ng isang Marcoleta, sasabihin, dawit pala ang asawa sa kumpanyang dawit sa flood control. Hindi po, linawin po natin. Third party po yung kumpanya na yun. Yung Stronghold kung saan independent, kung saan hindi siya daily working there, hindi rin siya main or executive doon, kundi kumbaga sa pinaka simplest na salita,
salimpusa lang po. Of course may sahod siya, pero independent. Parang kumbaga sa atin is part-time siya doon. Ngayon, kung titingnan natin yung mga ibang mga involved na napangalanan na, like yung si Maynard Ngo, na pinangalanan mismo ni Yusek Bernardo, ano ang sagot ni Claire Castro nung tinanong siya kung matatanggal na ba si Maynard Ngo dahil ito po si Maynard Ngo nagkaroon ng meeting with Senator Chis Escudero during the campaign or blah blah blah, naging campaign donor ni Chis Escudero, kung tatanggalin. Anong sagot? Titignan pa ho kung merong ebidensya, din saka natin tatanggalin, pero depende na po sa Pangulo. Paano nangyari yon? Si Chis Escudero meron ng case build up na ginawa ng DOJ, tapos si Maynard Ngo hindi. Aba, mukhang merong special treatment nga talaga dito. Pinangalanan na yung si Momo at yung si Pimentel, na nakita natin na si Pimentel may video kung saan, alam nyo na, connected doon sa flood control budget yung ginawang car park doon. Bakit hanggang ngayon wala pa rin issue doon? Bakit ngayon hindi pa rin sinasampa ng ethics complaints yung mga napangalanan ng Diskaya couple na mga congressman? Bakit wala silang ethics complaint? Bakit hindi sila sinasampa ng DOJ? Sila po ay pinangalanan. Pero si Chis Escudero, Jingo Estrada ay nandun na, nakafile na sa DOJ. So nakikita ninyo yung kanilang ginagawa dito na medyo merong favoritism ang kanilang investigasyon. Kaya nga po napakaganda na or good decision na umalis na lang si Mayor Magalong dahil Mayor Magalong was barking at the wrong tree. Ang kanilang pinupuntahan, nakita nyo yung ginawa kay Mayor Magalong, di ba? Tapos naman na yung tennis court na project under the Diskaya or St. Gerard ng Diskaya doon sa Baguio. Pero bakit ini-issue nila? The mere fact na nilabas sa balita na ito pala si Mayor Magalong, advisor ng ICI. Pero merong proyekto pala with the Diskaya. Pero kung titignan natin, hindi yon flood control kundi tennis court po yon. Pangalawa, tapos na po yon. Natapos yung proyekto na yon. Pangatlo, yung project na yun, hindi pa nga bayad. Hindi pa nga fully na binayaran yung Diskaya doon. So, ibig sabihin, the project was fully completed. Pero binalita na si Mayor Magalong merong connection sa mga Diskaya. So, ano ibig sabihin nun? Gusto nilang siraan ulit si Mayor Magalong para matanggal si Mayor Magalong dyan sa ICI dahil tila baga si Mayor Magalong malapit na atang ma-identify na sila Sandro Marcos, na sila Bangag, sila Marcos, ang talagang utak sa flood control na ito. So dinaan nila sa ganun kasi wala silang bayag na sabihin, oy Magalong umalis ka na, Magalong sisante ka na. So gumawa lang sila ng issue para si Mayor Magalong magtampo, magalit para siya mismo ang umalis, para the burden is not on them but the burden is Mayor Magalong kasi siya yung nag-decide na umalis. So the implication of all of this, kapag ikaw nasa tama, okay? Nasa tamang investigasyon ka, aasahan mo na the next day, sisiraan yung credibility mo. Just like yung si Goteza, pinangalanan yung Martin Romualdez, Zaldico and the rest, pero anong ginawa? Siniraan ang kanyang credibility. Na kailangan pa daw imbestigahan itong taong ito, kailangan tingnan pa daw yung credibility ng taong ito, pero yung kanilang pinoprotektahan, Bryce Hernandez, Alcantara, abay, talagang kahit nagsinungaling na about the identity itong mga to, protektado pa rin sila. So doon mo makikita na yung investigation ng flood control na ito, walang mapupuntahan ito kundi yung mga maliliit lamang, pero yung mga totoong salarin, including Ilocos Norte, na sinabihan ni Chavez Singson na ang daming mga flood control ghost projects doon, pero bakit hindi iniimbestigahan? To the point na meron pang engineer na pinatay doon. Ang tanong, bakit kaya? So, kung kayong tatanungin, ano sa palagay ninyo? May mapupuntahan pa kaya itong investigation ng flood control o wala?